Ito ang pinakatagong silungan na nakita ko. Nakabaon ito ng 2 metro sa ilalim ng lupa. Ang espasyo sa loob ay hindi lamang maluwag, ngunit mayroon ding maaliwalas na fireplace. Walang makakahanap nito kailanman dito. Si Rick na mahilig sa panlabas na buhay ay lumipat sa kabundukan upang manirahan. Matapos iset up ang kanyang kampo, aksidenteng natuklasan ni Rick ang 2 troso. Ang makapal na trunks ay nagparamdam sa kanya na ligtas siya. Gamit ang leverage, pinaghiwalay niya ang 2 troso, naghahanda na magtayo ng kanlungan sa pagitan. Buti na lang at medyo maluwag ang lupa dito kaya mas madali siyang maghukay. Pagkatapos ng 30 minutong pagsisikap, unti-unting lumitaw ang dilaw na lupa sa ibaba. Mabilis niyang natapos ang paghukay ng butas. Nagpatuloy si Rick sa paghukay ng kalan sa gilid, ngunit hindi siya tumigil na parang makinang walang sawa. Pagkatapos ay nangolekta ng ilang maliliit na puno. Dahil hindi siya makagawa ng bulaklak, pinatalas ni Rick ang mga patpat para idugtong sa kalan. Upang manirahan dito ng mahabang panahon, ang isang mainit na kalan ay mahalaga. Pagkatapos ay pinasa niya ang ilan pang patpat, isa-isa itong ipinasok. Hinati niya ang malaking puno, ginamit ito bilang sahig na medyo maganda. Pagkatapos ng lahat, ito ay mataas na kalidad na kahoy. Inilatag ni Rick ang lupa gamit ito. Ang bawat log ay tumitimbang ng higit sa 100 pounds na ginagawa itong medyo matrabaho upang ilipat. And pagkatapos ay gawin ng mga hakbang, maayos siya magpahinga o mag-hydrate. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Ang natitirang mga tala ay hindi na sayang. Ginawa niya ang mga ito sa kalahati, ginamit ang mga ito bilang mga pader. Sa ligaw dapat matutunan ng isa na gumamit ng mga nakapaligid na mapagkukunan upang matiyak ang kaligtasan. Sa puntong ito, nakapag-set up na siya ng ilang beam sa itaas. Pagkatapos ay inilipat niya ang mabibigat na log upang makatipid ng enerhiya. Binalak niyang mag-install ng pulley system na nag-aayos nito sa malapit na maliit na puno. Ang kabilang dulo ay kailangan lamang na itali sa mga troso na nagpapahintulot sa kanya na idrag ang mabigat na kahoy mula sa malayo. Pinili ni Rick na magtayo ng patag na bubong. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang simple at praktikal, ngunit nakasave din ng maraming mga materyales. Kailangan lang niyang ayusin ng maayos ang mga troso. Natapos ni Rick ang bubong sa loob lamang ng kalahating oras. Bukod sa masaganang kahoy sa ligaw, mayroon ding walang katapusang supply ng turf. Ito ay perpekto para sa pagpuno ng mga puwang. Nangolekta si Rick ng isang bungkos, inilatag ang buong damo. Ang double layer na proteksyon na ito ay mas ligtas at perpektong pinagsama sa kalikasan. Si Rick ay talagang isang master ng panlabas na kaligtasan. Kung ito ay ang kanyang kakayahang umangkop sa ligaw o ang kanyang karanasan sa pagtatayo ng mga silungan, siya ay nangunguna. Gumamit siya ng maninipis na patpat upang maayos na ayusin ang mga hawakan na lagari na mabilis na gumawa ng pinto na gawa sa kahoy. Mukhang napakatibay ng pinto. Upang maiwasan ang pagkalason sa carbon monoxide, nagpasya si Rick na mag-install ng chimenea sa itaas. Kahit na ang panloob na espasyo ay mukhang medyo maliit, maaari itong ganap na makayanan ang mga pag-atake ng hayop. Una, sinindihan niya ang tuyong kahoy, ang apoy ang nagpapatuyo ng kalan. Habang lumalakas ang apoy, nagsimulang maghanda si Rick ng pagkain ngayon. Inilabas niya ang mga pre-prepared na sausage pinirito sa kaldero. Ang kulay ng pagkain ay katakam-takam. Matapos kumain at uminom, komportableng nakatulog si Rick sa kanlungan.